Mga kababayan, ang pagbansang awit ng Pilipinas. So now, signing on. Sa Aliday balita at talakayan sa radyo sa KBFM. Ang musikang patok sa masang Pilipino sa KBFM. Ito ang binatid sa KBFM. Mabulit sa KBFM. Tulad ko sa radyo, wala kami ng mga Bulakenyo. Mga tropa sa ibong dati ng araw na meron sila. Musika, balita, talakayan, dito mo lamang at mapapakinggan. Sa KBFM, halika na, nandito na sa radyo. PM Jam, classic yan, sa mga panamang at DJ na tagapayo. Sa KBFM, halika na, nandito na sa radyo. Sa radyo, ay mapinsipyo, tunay na kami ng mga Bulakenyo. Dahil sa KBFM, Aliday balita at talakayan sa radyo sa KBFM. Ang musikang patok sa masang Pilipino sa KBFM. Ito ang binatid sa KBFM. Mabulit sa KBFM. Tulad ko sa radyo, wala kami ng mga Bulakenyo. Sa palitang radyo, meron mga programa makabago. Sa pala sa Bulakenyo, ito na ang ating bagong paborito. Magandang bayan ang pinakabataan, diyan ingatan naman at tultugan. Sa palengke sa bayan, sa boda, tindahan, ito ang pinakakinggan. Ang KBFM, halika na, nandito na sa radyo. PM Jam, classic yan, sa mga mga DJ na tagapayo. Sa KBFM, halika na, nandito na sa radyo. Sa radyo, ay prinsipyo, tunay na kami ng mga Bulakenyo. Dahil sa Aliday balita at talakayan sa radyo sa KBFM. Ang musikang patok sa masang Pilipino sa KBFM. Ito ang binatid sa KBFM. Mabulit sa KBFM. Tulad ko sa radyo, wala kami ng mga Bulakenyo sa KBFM. Aliday balita at talakayan sa radyo sa KBFM. Ang musikang patok sa masang Pilipino sa KBFM. Ito ang binatid sa KBFM. Mabulit sa KBFM. Tulad ko sa radyo, wala kami ng mga Bulakenyo.
ko. At sa lahat ng ating mga viewers, sa mga panig ng mundo kayong naroon, good afternoon. At para sa mga kapamilya at kaibigang kapuso na nasa sa bansang Japan, konnichiwa. Maayong hapon po kahit paambon-ambon. Nene Tirano po ang iyong Diyos sa malitan ng palatuntunang okay ka lang. Siyempre, kasama ang inyong senior latigo, si Archie Jimenez. Archie, senior latigo, magandang tanghali sa imo. Alright po mga kaibigan, mga kababayan, muli na naman sumasay papawid ang palatuntunang okay ka lang ni na Diyos ang Maldita at Senior Latigo. Dito pa rin po sa impila ng Kapit Music Online Broadcasting Network. Maligayang araw ng Martes sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Hindi man tayo nainip, ngayon po mga kaibigan, mga kababayan, ay atres na po pala ng buwan ng Setyembre. Ay, ako, hindi pala natin napunit yung kalendaryo natin. Ibig sabihin nun, ayaw mo tumakbo ang buwan kasi malapit na naman ang bayaran ng mga bills. Alright mga kaibigan, mga kababayan, magandang tanghali sa magandang binibini na katabi ko. Hindi lang anghel ba yan? Oo naman. At sa lahat po ng mga taga-subaybay ng palatuntunang ito, at tres na po ng araw ng at Miyerkules na yung pong buwan ng Setyembre. Ay nako, berber na. Nangangalog na mga tuhod. Nag-iisip na ng pagtataguan pagdating ng Daisy. Alright, mga kaibigan, mga kababayan, at bago tayo magpatuloy sa ating pong mga pagtalakay sa umagang ito, sa tanghaling ito, tayo po muna kumilala ng ating mga taga-subaybay kasamang Diyosa. Yes, kasama Archie, batiin mo na sila. Okay, binabati natin si Ruby Miraflor Eugenio, magandang tanghali po. Gayun din si Edwin Paradero, Erwin, magandang tanghali sa iyo, Erwin. Gayun din si Ruby Miraflor Eugenio at si Hirano Joseph, magandang hapon sa inyo. Mario Reyes Santos, magandang tanghali din sa iyo. Si Pukarlin, maayong udto daw, magandang tanghali din. Si bunso natin, masipag, na wala pa rin halos tulog ito, si Sally Inot, ng may bahay po ni Rene Clemente na may-ari po ng Lingguang Pahayagan dito sa ating lalawigan, ang CMT Updates, Aktibong Balita at News Blackout. Yan, sila po kasi ang nag-aasikaso ngayon doon sa ating kasamahang kasamang Ram Barcelona. Yan, si Mexican Iwasaki Kobayashi, magandang tanghali, at si Zed Yes, kanina, Senior Latigo, naputo ng pag-uusap namin ni Zed. Siguro naubusan ng loob. Kumusta na lang kay Joey ang iyong wafong husband? At atin pong pinapaalam sa ating pong mga taga-subaybay,
Bagamat malungkot na balita, na amin pong ipaalam sa inyo na ang ating pong kasamahan sa hanap buhay at kaibigan, kumpare, na si Ram Barcelona ngayon po ay nasa Ramos General Hospital sa Tarlac at kasalukuyan po siyang nasa intensive care unit o ICU. Kaya po sana tulungan ninyo kami, sama-sama tayong ipanalangin na makarecover agad si Ram sa pagsubok niya sa buhay ngayon na kung tawagin ay life. Sa ngayon, Senior Latigo, on the way na papuntang Tarlac ng ating mga kasamahan sa mamamahayag na si Omar, si Cosinit, si Roy, si Maring Chat at saka ang Pangulo ng BPCI. Ayan, salamat naman. At sa lahat po ng mga kaibigan at mga kamag-anakan na hindi pa nakakaalam kasi biglaan po yung pagkakasugod sa kanya sa ospital. Dahil kasalukuyan po silang bumibiyahe kasama nga po itong mag-asawa Clemente On the way at home na Sally sila eh. Quinot para magsimba sa Manawan. Nung nagpakarga daw po ng gasolina itong si Rene Clemente, napansin daw po ni Sally Quinot na bumaba nga ng sasakyan itong si Ram. At pagkatapos ay naupo sa isang upuan doon sa may gasolinahan at hinahabol daw po ang kanyang paghinga. Kaya nga po ang ginawa naman ni Rene ay hinimas po ang kanyang dibdib at ang kanyang likod, pero ang nasabi daw nitong si Ram ay hindi na niya kaya. Pero before that, Senior Latigo, nung bowling nila ng BPCI, ay nagparamdam na ang kanyang karamdaman, kaya lang hindi siya nagpakumpay. Dapat po, kapag ka nagparamdam na ng ganon at sinabi ng doktor na confine na muna para ma-check up, dapat magpa-confine na. Kasi yun ang mag-isang paraan para mabuhay ng matagal. Gaano kataas ang grado ng... Oo, isipin po ninyo, nag-290 over 150. Kung mahina-hina ang mga ugat-ugat ni Paring Ram, malamang ay naputukan siya. Pero salamat sa Diyos at hindi naman. At normal naman siya. Pero nasa ICU pa rin siya at pinipilit ng mga kasamahan nating mga mamamahayag sa tulong ng ating gobernador at vice-gobernador na mula Tarlac ay mailipat dito sa Bulacan si kasamang Ram. Kasi napakahirap para sa mga kamag-anak niya, maski sa kanya at mga kaibigan niya na magbiyahe mula Bulacan o Manila papuntang Tarlac. Napakalayo talaga. Napakalayo, no? Kaya siguro ang ating pong panawagan sa lahat po, ng mga hindi pa nakakaalam sa kalagayan po ng ating kasamang Ram Barcelona, siya po ay hanggang sa kasalukuyan ay nasa ICU pa rin po. At medyo mabigat-bigat din naman ang kanyang karamdaman dahil may tubig daw po ang kanyang baga, nagkatubig. Get well soon, Paring Ram, ang ating marketing manager ng Kapit Bisig FM. At sana, tulad na po ng aming ipinangaanyaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa kanyang mga kaibigan, kamag-anakan, na kung maaari sama-sama po natin ipanalangin ang kanyang agarang paggaling. At hindi lang yan, Senior Latigo, ngayon nila dapat ipakita ang pagsuporta sa kay Ram Barcelona, ang ating marketing manager.
Dahil nung ito naman ay kalakasan, lalo na sa kanyang mga anak, ay super duper naman talaga ang pagsuporta niya at pag-aalala. Alright, Yes, tuloy-tuloy na Sir tayo. Sabi ko, batiin ko muna itong ating isa pang bird, si Paring Cornelio Geronimo. Magandang hapon daw. Magandang hapon din sa'yo, Paring Geronimo. Arnel. Oo, siya yung may-ari ng A&E Balloons and Catering dito sa Roca Complex. Masipag na yan. Kaya nga, kahit umuulan, nagpipintura. Kasi ganyan talaga yung mga malilinis sa bahay. Diba? Gusto niya nasa ayos lagi. Kahit umuulan, nagpipintura siya. Sabi ko, ano yan, pag umulan, kakatas lang yan, hindi matutuyo na raw sa hangin. Kasi pambato. Siyempre, pagka inulan yan, huhulas. Alright, mga kaibigan, mga kababayan, 18 minuto, makalipas ang ika-12 ng tanghali. Kasama yung Diyosa. Yes, shoot to kill. Tandaan mo, ha? Shoot to kill sa mga nakalaya sa Good Conduct Time Allowance ayon kay Go. Approve sa akin yun. Kung si Senator Christopher Lawrence Bongo ang masusunod, gusto niyang i-shoot, i-shoot, hindi shoot ng bola, i-shoot to kill ang mga bilanggong maagang nakalaya dahil sa Good Conduct Time Allowance o GCTA. Nakalaktakan ba? Ayon daw yun sa batas na yun, kahit na nasentensyahan sila dahil sa paggawa ng heinous crime, Senyor Latigo. Sa panayam na matapos sa pagdinig ng Senate Committee ng Justice and Human Rights tungkol sa pagpapatupad ng GCTA, sinabi ni Go na dapat managot ang mga pumirma sa release orders ng mga bilanggo kung mapapatunayan na nagkaroon ng irregularidad. Sigurado namang may irregularidad eh. Irregularidad. Irregularidad. Ako, managot ang dapat managot. Kung sino ang pumirma, sino ang nagpalusot. Yan ang sabi ni Go. At nais din ni Senator Go na ibalik ang lahat ng pinalaya na hindi naman kwalipikado at kung ayaw nila sumuko ay barilin na lamang. Para kay Go, dapat ibalik lahat kung sino ang mga na-release na hindi naman qualified. Ibalik sila, hanapin. At kung ayaw sumuko, shoot to kill. At may mga tanong kung dapat bang palitan na si Bureau of Customs Director ni Canor Faidon. Bureau of Correction. Oo, Bureau of Corrections. Bureau of Customs kasi nakaano dito kasama Mali yan. Dati siyang commissioner ng custom pero ngayon nasa Bureau of Correction na siya. Kaya nga siya ang isinasalang ngayon dahil dyan sa P.E.10. Siya ang pinaka-happy ngayon ng mga kulungan. Correction granted, Gomena Sobate. Alright, kasama ng Diyos ha. Pero, ipinaliwanag ni Go na nasa kapasyahan ito ng Pangulo dahil nasa ilalim siya ng Executive Department. At dapat din na niyang balikan ng batas noong gawin ang implementing rules and regulations noong 2013 upang makita kung bakit nakalusot ang mga gumawa ng heinous crime.
Pangitan na, Senator ko, pera, pera. Kaugnay nito, ginitigo na ang mga nakawalang bilanggo na convicted sa heinous crimes ay patunay na dapat na ibalik ang death penalty sa bansa. Approve ako dyan without thinking. Pero ibinida pa ni Go na masyadong nag-iingat si Pangulong Duterte sa paglagda o pagbibigay ng executive clemency. Kaya nakapagtataka kung bakit mabilis ang pagpapalaya ng Bucor sa mga bilanggo na nasangkot sa heinous crime. Kasi alam mo, Senior Latigo, maraming mga bilanggo na dapat bigyan ng good conduct time allowance, dapat bigyan ng pagkakataong makalaya para makapagbago. Pero paano naman itong mga nakagawa ng mga karumal-dumal na heinous crime? Masaya sila habang ang mga pamilya na napinsala nila ay nag-ingit-ngit at hanggang ngayon ay naghihirap ang kalooban, nalulungkot, nasasaktan at nagdurusa, samantalang sila makakalaya. Ano yan? Sige nga, nag-iinit ang ulo ko, Senior Latigo. Ikaw nga. Magandang tanghali kaya Guillermo Aguirre, parin Guillermo Aguirre, magandang tanghali sa iyo. Ngayon din sa ating idol, ang dating kapitan ng Barangay Dumang Bayan, na si ex-barangay captain Felimon Boy at Montilla. Magandang tanghali po. Alam mo, kasamang Joseph, dyan sa bagay na yan, walang ibang dapat masisihin. Itong mga mambabatas natin, kasi sa totoo lang, yung mga kumu-question ngayon, kung bakit binibigyan ng pagkakataon itong si Sanchez at yung mga iba pang napalaya. Sa totoo lang sila ang dapat na pukpukin sa batok sila ang dapat na sampalin sa noo. Dahil sa totoo lang, sila ang gumawa ng batas na yan. Na yung batas na yan, yung good conduct time allowance, mga kaibigan, mga kababayan, yun pumapaburo kasi doon sa kanilang mga kaalyado, na kung saan ay mga nasentensyahan ng mahahabang pagkabilanggo. Sila ang gumawa niyan. Si Drilon na yan, pumirma din yan. Yung si Kiko Pangilinan na yan, pumirma din yan. Yung si Risa Hontivirus na yan, alam din nila yan, nagsipirmahan yan bago yan pinirmahan ng dati nilang amo ni Abnoy. Bago yung pirmahan, mga kaibigan, mga kababayan, aprobado na sa Kongreso at Senado. Pero ngayon, akala mo, mga matatalino. Oo, at saka ano ba, Senior Latigo, nasa sa 2,000 ang pinalayang mga convicted ng mga heinous crime nang dahil daw dyan sa good conduct time allowance na yan. Kaya nga dapat talaga, pag-aralan na, kasi sabi nga ni DOJ Secretary Menardo Guevara, pagka yan po ay ipinatigil, yan ay batas, mahabang proseso ang dapat na gawin dyan para mapawalang bisa ang batas na yan at mapalitan, maiayos. Yan po kasi permado ng Pangulo, di ba? Di ibig sabihin marami na naman pagsasayang ng pera ng mamamayan para lang mailagay sa ayos yung napakabutas-butas na batas na yan na kanila pong ginawa, kanilang ipina-implement para sa kapakanan ng kanilang mga kaalyado
na mga nabibilanggo. Ano po, Senyor Latigo? Ito pa kamo, ha? Kinumpirma kahapon ng Bureau of Corrections, Director ni Cadong Fardon, sa pagdinig kahapon sa Senado na nakalaya ng mga gumahasa at pumatay sa magkakapatid na Marijoy Jacqueline Chong ng Cebu. At sa pagtatanong ni Senator Pamphilio Lacson, inamin ni Fardon ang paglaya nila Hosman Aznar, Alberto Canyo at Ariel Banlasag. 3 sa 7 na sentensya na sa kontrobersyal na kaso na rape. Pero ito tamong nakakatuwa. Sinabi ni Fardon na hindi niya maalala na nilagdaan niya ang release order ng 3. Kaya ipinisinta naman ni Lacson ang dokumento na nilagdaan ni Correction Technical Superintendent Maria P. Marquez. At iginit ni Lacson na may nilabag na batas si Marquez dahil tanging ang Bucor Chief lamang ang maaaring lumagda sa mga release order. Ang release orders ay may petsang Agosto 16 kung saan nakalagay na nagsisilbi ng 40 taon ang mga sentensyado dahil sa Republic Act 10592 o Good Conduct Time Allowance Slowdown. Nauna rito, naging malaking issue na ang nasabing batas matapos mapaulat na posibleng mapaaga ang paglaya ni dating Calauan, Laguna Mayor Antonio Sanchez. Calauan ex-mayor. Naku, talaga naman oo. Alam mo kasama ka, Archie, isipin mo, may mga nakakalusot pa rin. Anong karapatan nitong si Maria P. Marquez para pumirma? Para makalaya itong mga pumaslang dito sa magkakapatid ng Chong. At yun dapat talaga komunikasyon ang kulang din talaga, ha? Na kaibigan, na kababayan. Dahil dapat pala, ang Bureau of Correction, kanila po itong i-refer, kanila pong dadalhin sa DOJ o sa Supreme Court para pagbasehan ang kanilang rekomendasyon na makapagpalaya ng mga preso. At ayon nga kay DOJ Secretary Menardo Guevara, ay wala hong karapatan ang sino man, maging ang hepe ng Bureau of Correction na magpalaya nang hindi ho nagdadaan sa DOJ o sa Supreme Court. Kaya po dyan sa pagkakataon na yan, sa bagay na yan, meron pong loopholes talaga at maaaring meron hong katiwaliang nangyari. Katulad yan si Marquez na yan, deputy lang siya, kumbaga assistant siya ni Fardon. Bakit siya pumirma without the knowledge, without the permission of the Bucor Chief? Yan, Alam mo, Senyor Latigo, bali ang plano nila, dapat lusot na yung mga pinalusot nila. Kaso, sinama nila at naghangad sila ng milyon siguro dito kay Mayor Sanchez. Kaya, ayun, doon nagsimula investigasyon na nabuking sila. At ito namang si Hontivirus, Senyor Latigo, umiepal na naman. Tama, mali ang ginawa ni Fardon kung mali man. Pero, dapat doon hanggat iniimbestigahan, suspension muna. Pinagbibitiw na niya sa tungkulin si Fardon. Bakit hindi mo nasabi, Hontivirus,
sa vice presidente mo na peke na si Lenny na magbitiw na rin dahil yun maliwanag na walang katuwiran. Kinikilala natin ang pag-join ng Pangulo ng Bulacan Press Club Incorporated na si Fred Eric Silverio. Sabi niya, gandang araw na Nathan Tauchi. Thank you, Pangulo. Nandiyan na rin ang yung bunso mo. Ayan, si Maring Violi Balyo sa Rosataso, Arizala. Yung aking bunso na soon to be a millionaire. Keep it up. Fly high. Dream high, fly high. I always wish you good luck. Appreciated na, ang ganda naman tayo ng mga flowers niya. Siyempre, binabagay yan sa mga wafo at wafa na nakaboard. Okay, 35 minuto makalipas po ang 12 ng tanghali. Yung mga senador na kumu-question dyan sa GCTA na yan, mga kaibigan, mga kababayan, tulad nga po ng aking nabanggit. Kung hindi ho dahil dyan sa kanilang pagpasa ng batas na yan, wala hong usapin ngayon dito sa tungkol sa mga bagay na yan. Isa lang naman kasi ang dapat na ipatupad, ibalik dito sa ating bansa ang batas, ang parusang kamatayan para ang lahat ng mga katulad niya na nagkakasala ng mga heinous crimes, na kapag sa oras na yan ay nasentensyahan at hinatulan ng parusang kamatayan, abay wala nang paghihirap, wala nang question. Mga kaibigan, mga kababayan, hindi na ho mahihirapan ang ating bansa sa pagpapakain, papalamon dyan sa mga taong mga walang yan naman. At yan mga heinous crime na, mga karumal-dumal na krimen na ang kanilang nagawa. Di ba? O ngayon, bakit nagkakaroon ng ganyan, ng mga ganyang usapin? At bakit meron mga natutokso? Katulad ng GCTA na yan, mga kaibigan, mga kababayan, yun pabor sa kanilang mga kaalyado na makukulong. Di siyempre, para mapabilis. Alam naman natin na karamihan sa mga gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen na katulad nitong sa Kalawan Mayor Antonio Sanchez. May pera yan. At saka naman, Senyor Latigo, yung pagpapalaya, 2,000 ng mga minimum friend, yun ang mga pinalaya. Hindi pa nakasama dyan si Sanchez. Alam mo, yung mga pamilya niya, nung malaman siguro nakalaya, hindi na mapalagay. Laging natatakot, kinakabahan. Dahil maaaring buweltahan sila sa pamamaraang iba-iba na maaaring kasawi nila. Kasi merong mga gaganti yan eh. May katumatawa, nabubulol na naman ako, buloy. May mga butterfly pa daw kasi. Sabi ni Violi. Alam mo, hindi na mga kaibigan. Napapasaya tuloy ang araw ko dito sa issue na ito. Wapa pa studio natin, Bunso, Violi. Isipin po ninyo, siyempre, mga gutom yan, mga tao na ilalagay ng ating Pangulo. Yan mga pinagkatiwalaan kasi yan ng ating Pangulo. Binibigyan sila ng pagkakataon
na makapaglingkod ng naaayon sa dapat nilang ipaglingkod. Kaso, merong mga ganyang klase ng batas. At yung mga preso na kung tawagin natin mga may pera, at dahil dyan sa batas na yan, kung pwede nilang ipakiusap yan. Ang usapan lang dyan, magkano dahilan para mapalaya mo ito. At magkano katagal natin pag-uusapan yan para makalaya na ako. Siyempre mga prominente yan Kung hindi nila isinama si Sanchez sa mga papalayain o pinalaya nila, dapat lusot na naman kayo. Pero sa totoo lang, kasamang Diyos, masasabi rin natin, na naging bahagi din, naging instrumento din itong si Fildon, para malaman na yung ginawa nilang batas na GCTA, ay hindi dapat na pinaiiral. Saka bakit pinagtatagal pa yung mga sentensyado ng mga habang buhay? Dapat wakasan na kung wakasan para sila ay makapagbagong buhay sa impyerno. Dagdag arugain pa yan. Marami naman talaga na may karapatang magkaroon ng good conduct time allowance. Wala nga lang pera. Kaya doon sinasabi, pumapasok na pintuan man ng langit, kayang buksan ng pera. Sabi nga nang ako, Jigo kuno shata mo, kane shiday. Kasi kasama ng Senyor Latigo, alam mo ba? Noong araw, pag sinabing pag namatay ang tao, doon mo lang makikita na pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap. Kasi ang lahat noon, pag namatay, ay iisa ang pinaglalagay at ibinabaon sa lupa. Sa new generation, pagka mahirap ka, kahit patay ka na, mararamdaman mo pa rin ang kahirapan. Ay, sabi ni Violin, may katapat na halaga yan, simple lang. At maraming bumait sa kulungan pero hindi malaya, kawalang panlagay. Yan talagang hindi malayo nangyayari yan ngayon. Dahil kung inyo pong papansinin ang mga video na ipinakikita dyan po sa kulungan, meron pong mga preso, meron mga nakakulong ng mga matatanda na halos hindi na makalakad, dinaakay na lang. Ang mga na nabigyan ng hatol na habang buhay din. Pero kung tutuusin, kung ang inyong pong abang lingkod, ang inyong tatanungin, siguradong para sa atin yung ang una natin bigyan ng pagkakataon na pakalaya. Kahit nang heinous crime ang nagawa niya, dahil sa matanda na siya, bigyan natin ng pagkakataon, makita niya muli ang liwanag ng labas ng bilangguan. Ayun sa maikling panahon ay kanyang makapiling ang kanyang mga mahal sa buhay na matagal din niyang hindi nakanihig. Very touching yung mga sinasabi mo, parang kinikilabutan ako. Pero hindi yung mga may heinous crime na mga bata pa, malalakas pa, hindi ho dapat yun. Saka maganda ang naging paliwanag ni DOJ Secretary Leonardo Guevara tungkol dyan
Mihinos ka na ang hatol ay may kasamang parusang kamatayan. At may heinous crime naman na ang parusay habang buhay lang. Alam mo, Senyor Latigo, yung kay Mrs. Sarmienta, hindi niya masabi sa asawa niya na palagi siyang nanginginig at natatakot. At masakit sa kanyang dibdib na manumbalik ang pangyayari sa anak niya noong 1993. Sa totoo lang po, araw-araw, gabi-gabi, nanginginig ako. Every time I see Sanchez sa TV, tatawa-tawa pa. At hindi man lang nag-apologize sa pamilya ng kanyang ginasa at pinatay. Hindi niya ibinigay ang takdang kahalaga na inutos ng korte para ibigay sa kanyang mga pinaslang. At tatawa-tawa siya na parang wala lang, na parang malinis siya. Kapal ng mukha mo, Sanchez. Alam mo, kasama Diyos, dyan na pumapasok yung sabi nga mga ninong-ninong, yung mga umaarbor sa mga ganyan. Kasi panahon pa noon ng dating Manila Archbishop, Cardinal Jaime Sin, yan po personal daw na nagtungo. Itong si Cardinal Sin ay nagpadala pala ng sulat kaya dating judge Demetrio na sinasabing si dapat mapalaya itong si ex-Calauan Mayor Antonio Sanchez dahil ito daw ayon sa sulat nila dating Jaime Cardinal Sin na itong si Sanchez ay dapat palayain dahil ito daw ay inosente. Yan. Ganyan po, mga kaibigan, mga kababayan. Yun. Kaya po niya, ayon po dun sa ating pong informasyon na natanggap, kaya daw po ina-arbor ni dating Cardinal Jaime Sin itong si ex-Calauan Mayor Antonio Sanchez dahil malaki kung mag-donate. Kaya yan po sa punto po yan, mga kaibigan, mga kababayan, diyan po makikita ho natin kung paano na itong mga kaparian, hindi naman po lahat, yan din po ay mga nabubulag din ng salapi. At ngayon, kanilang ikinakaila. Siyempre, kakailan niyo. Sino bang magnanakaw yung umaamin na siya nagnakaw? Kaya nga sabi noon ng ating kaibigan pulis, kahit na barilin mo pa sa pagitan ng dalawang mata, ang magnanakaw, hindi aamin na nagnakaw yan. Lalo na ang mamamatay tao at rapist. Nakakalungkot man, pero yan po ang katotohanan. Maraming humpaker. Yan si ex-Calauan Mayor Sanchez. At higit sa lahat, may pera na, kaya niyang silawin ang kahit na sinong nanunungkulan sa kanyang pera. At yan, hindi malayo na nagkaroon ng partisipasyon. Itong si Bucor Chief Nicanor Fildon. Kaya lang, nagpapasalamat pa rin tayo
dito kay Bucor Chief Nicanor Taldon, dahil kung hindi dahil dyan sa kaso na yan, hindi po masisiwala na yan pong batas na GCTA na yan, talagang hindi dapat i-implement. Isipin mo, Senior Latigo, ngayon lang pumutok yan. Habang ng mga nakaraang panahon, nakaraang taon, marami palang nagkapera yan sa batas na yan. Totoo yun. Kasamang Diyos, talagang marami nagkapera, lalo na nung panahon o administrasyon panahon ni Agnoy. Bakit nga hindi? Las Vegas nga ang nangyari sa kulungan noon, di ba? At parang dancing queen si De Lima. Ngayon siya ang mamasan sa kulungan. Maraming papa na dumedede siguro. Siguro sa kanya. Ako? At eto na yun, mga nagmamagaling itong mga hidropat at mga inayupak ng mga senador na akala mo mga matatalino at akala mo talagang concerned sila para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Pero sa totoo lang, silang lahat ng mga kumukwestiyon at kumukundina, sila ho ang may akda at sila ang nag-aproba ng batas na yan. Kung atin pong pag-aaralang mabuti, mga kaibigan, mga kababayan, dapat makatitipid ang ating pamahalaan. Bakit ang hindi? Kapag nahatulan ng kamatayan, hindi naman magtatagal. Ipatutupad na kagad yung parusang kamatayan doon sa mga nahatulan. Kaso nga wala tayong parusang kamatayan, kaya ang nangyayari, habang buhay, kahit na ilang pang habang buhay na pagkabilanggo, ang inyo pong ihahatol dyan, useless pa rin, pagtatawanan pa rin kayo. Bakit? Katulad yan, kasamang Diyos, dyan sa GCTA na yan. O, di ba? Nagkaroon ngayon ng pagkakataon itong mga nahatulan ng heinous crime na magpakita puno ng kabaitan at pagtino sa loob ng kulungan kasi gusto nga nilang makalabas. Bukod pa doon sa peking pagtino at kabaitan, pera yun pera. Siyempre. Hindi naman pwedeng graduhan ka ng dahil lang sa bait mo. Siyempre nakikita din nila na ikaw parang si Anthony Castello. Nagbabalag kayo. Ang kabaitan ay hindi totoo. Diba? Ganyan nun talaga. Ngayon, kung meron tayo at maibalik ang parusang kamatayan, wala nang question dyan. At hindi katulad ng mga sinasabi nitong si Risa Hontiveros, ni Risa Hontiveros, na kaawa-awa daw ang mga mahihirap dahil mahihirap lang daw ang maaaring maparusahan ng parusang kamatayan. Sabi nyo lang yun. Nakakaroon ng contrast Kasi mahihirap lang ang napaparusahan. Ngayon mga mayayaman, may mga mayayaman din naparusahan at nakakulong. Paano naman yung mahihirap na hindi makalaya ng dahil dito sa batas na GCTA nila dito. At yung mayayaman naman na yung kahit ilang habang buhay ang sentensya, nakakalaya. O, isipin mo nga, Hontivirus. Yung mga sinasabi nitong mga senador na to, ako'y nabubuisit lang.
Pero alam mo, Senyor Latigo, nakahanda naman ang Philippine National Police na bumuo ng trackers team upang arestuin muli ang halos nasa 2,000 convicted na mga kriminal na napalaya sa maanumalyang pagpatupad ng Good Conduct Time Allowance Law. Pero alam mo, kasaming Diyos, dyan sa bagay nyo yan, doubt ako na mangyari yan. Kasi, ang ipinatupad ay batas. Ha? At ang may gawa ng batas, itong mga mambabatas. Ha? Na pinirma naman ng naging pangulo nila at inidulo nila noon na hindi rin nag-isip kung ano ang magiging epekto. Ha? Dati parolan tawag nila dyan no? Hmm. Ngayon, GCTA na Dyan nga, sa bagay na yan, talagang questionable yan. At kaya nga lang, hindi ho basta-basta matapatigil ang pagpapatupad yan dahil na isa batas. Yan ay gawa nitong mga maiingay ngayon ng mga senador. Na kung hindi ho nila ipinasa yan, yung batas ng GCTA na yan, ay wala hong question ngayon. Nasa halip na yan ang ipasa nila, dapat ang ipinasa nila noon, ibinalik nila ang parusang kamatayan o death penalty dito sa ating bansa. Pero hindi yun. Dahil sila daw ay mga makatao. Nakatao din, nakatimonyo kayo, mga hinayo pa kayo. Nakakapag-init lang kayo ng tumbong. Yung mga sinasabi, lalo na itong si Ontiveros, sinasabi ng puro mahihirap lang daw ang mapaparusahan ng parusang kamatayan. Meron ka na bang nabalitaan na mahirap? Na naparusahan ng parusang kamatayan, nindurokot ka? Di ba? Maglabas ka kung sinong mahirap ang naparusahan ng parusang kamatayan na hindi naman dapat parusahan ng parusang kamatayan. At yung mahirap na nakalaya dahil naparusahan kung naparusahan man. Ako napubuisit lang ako dyan sa mga inayutak na. Matatandaan po ninyo, mga kaibigan, mga kababayan, kauna-unahan na bitay, mayayaman. Sino-sino ito? Di yung mga gumahasa dati sa dating actress na si Maggie de la Riva. Yan ay nung panahon ni dating Presidente Marcos. Yun ba mahihirap? Mga taraktado. Sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Marcos, sa panahon ng administrasyon ni Pinoy, ni Abnoy, yung kay Echegaray ba? Bakit ba naparusahan yun ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng lethal weapon? Lethal injection. Kasi nanggahasa, pumatay. sayang lang, Senyor Latigo, ang ibinili ng ano na yun, pambitay na yun, meron tayong electric chair, tapos tama lang talaga na maaprubahan ng batas na bitay at hindi na kailangan kung ano pang yung mga kailangan mamahaling mga aparato o gamot na yan. Bitay na, hangin. At araw-araw, 5 o kaya 10. Yan naman ang gusto ng ating Pangulo noon di ba? Parang nadinig ko na nasabi niya na yun, kung ma-approve yun, ang gusto niya talaga para matakot at madala ang mga taong gumagawa ng mga heinous crime. Hangin talaga at kung maaari, araw-araw o kaya linggo-linggo, 10 agad.
mga walang dala mga wala na kasing kinatatakutan. At saka bukod yan kasama ng Diyos at binabalahura na lang nila ang batas dito sa ating bansa. Masyado nila tayong ginagago. Una mo na nga lang sa Muntinlupa, sa Bilibid, Senyor Latigo, na sinasabi nila talaga na siksikan na talaga at halos nakaupo na minsan ng mga bilanggo. Bakit hindi bawasan parusahan ng mga dapat parusahan? Pero tingnan mo yung mga may pera, kita mo may sarili silang mga kubo-kubo dyan, may sarili silang mga kwarto. Oo. Pero yung mahirap, yun ang nagsisiksikan sa isang selda. E di bawasan. Paano nga mababawasan? Wala nang parusang kamatayan. Ito bang si Delima, Senyor Latigo? Ano ba? Ay, di ba VIP din yan? Kasama ba yan ng mga bilanggo? Katulad nga yan nakakapagpasa ka ng batas, nakakapagpanukala ka, nakakapagsalita ka, nakakapagpalabas ka ng mga kontra na mga sa ating pamahalaan, partikular sa ating Pangulo. Ang batas ng bilangguan para sa mahihirap at hindi para sa mga may pera. Yung hirap talaga para sa mahihirap. Pero yung ginhawa sa mayayaman, siyempre may pera At yun talaga ang nagiging kalakaran dyan. Di ba? Pagka mahirap ka, pagka pinasok ka sa kulungan, may welcome ka, may pang-welcome ang mga makakasama mong nakabilanggo. Samantalang itong mga mayayaman, nabubugbog ba ito ng pang-welcome? Hindi. Asikaso pa. At sila may sarili silang mga kwarto. At para po sa kaalaman ng lahat, itong mga big time na ito, yung mga prominenteng mga bilanggo, sila po ay may aircon pa sa kanilang kwarto. At si Patas Balita, nag-join na rin sa atin ngayon. Magandang hapon. Patas Balita. At bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, mga kababayan, tayo po muna ay magpapakilala ng ating impilan para alam niyo po kung anong impilan ang inyong sinusubaybayan. Sandali lang po, babalik po kami kagad. Ito'y balita at talakayan sa radyo sa PBFM. Mga musikang patok sa masang Pilipino sa PBFM. Ito'y mga bida dito sa PBFM. Mga bulaki sa PBFM. Tuwa ka sa radyo. Ito ang kakampin ng mga Bulakenyo. Mga tropa sa ibang natin ang araw na meron sila. Musika, balita, talakayan, dito mo lang napapakinggan. Sa PBFM, halika na, nandito na sa radyo. Ikan dyan, classic yan, sa mga tanang mga DJ na tagapayo. Sa PBFM, halika na, nandito na sa radyo. Sa servisyo, ay prinsipyo, tinaya kami ng mga Bulakenyo. Sa PBFM, halito'y balita at talakayan sa radyo sa PBFM. Mga musikang patok sa masang Pilipino sa PBFM. Ito ang bida dito sa PBFM. Mga bulaki sa PBFM.
Dito sa radyo, ikumanda kami ng mga Bulakenyo. Sa Balitang Radyo, merong mga programa makabago. Sa atin sa Balitang sa Bulakenyo, ito na ang ating bagong paborito. Bakit ang bayan at pinakabataan, jamingan ka naman at tugtugan. Sa kalegi sa bayan, sa toda tindahan, ito ang pinakaiban. Ang PBFM, halika na, nandito na sa radyo. PM Jam, Classic Yan, sa mga DJ na tagapayo. Sa PBFM, halika na, nandito na sa radyo. Servisyo ng prinsipyo, tinagyan ang kami na mga Bulakenyo. Dahil sa ito, Ay, Senyor Latigo, ngayong araw na ito ang pagbabalik ng mga nag-seminar daw ng mga kapitan ng mga iba't ibang bayan at barangay. Welcome back home po. Sana ang natutunan nyo sa seminar ay ma-implement niyo sa inyong mga nasasakupan. Alright, kinikilala ko muna ang aking pinsan, si Eya June 2nd. Magandang hapon sa iyo, Eya. At kay Bongi Santos Oxon, magandang hapon din sa iyo. At gayon din kay Vito Moslares, magandang hapon sa iyo, Vito. At sa lahat po ng mga ating mga taga-subaybay. Well, anyway, kasama ko sa pagpapatuloy pa rin po ng ating palatuntunang Okay Ka Lang ni Diyosa Maldita at Senyor Latigo. Dito pa rin po sa himpilan ng Kapit BC Online Broadcasting Network. Amin pong ipinapaalam sa lahat, kami po ay magdadaguli ng oras. Medyo sa panggabi naman tayo, pupunta mga alas 5 hanggang alas 6. Isang oras na paglilingkurang bayan po ang aming ihahatid sa inyo, na inyo po namang mapapanood din alas 5 hanggang alas 6. Araw-araw ho yan, Lunes hanggang Biyernes pa rin. Ngayon doon sa programang iba natin ay inaayos pa natin, lalo na kay kasamang Omar Padilla, ng Usapang Bulakenyo din, dahil sa ngayon ay hindi siya makakarating din sa ating himpilan dahil papunta silang Tarlac ng alas 9 para dalawin ang aming kasamang si Ram Barcelona. Oo. At yun po, pinagpapauna na po namin, maaaring bukas po ang simula ng ating pagbabago o paglipat ng oras sa hapon. Alas 5 hanggang alas 6 po ng hapon, ang namin yung matutunghayan ang palatuntunang Okay Ka Lang ni Diyosa Maldita, ni Diyosa Maldita at Senyor Latigo. At sana po ay tangkilitin niyo po rin po kami. Pasensya na po sa pabago-bago kasi inaayos po namin. Marami pang dapat ayusin sa ating himpilan. At saka bukod doon, kinakailangan din po namin talagang mailagay ang lahat sa ayos at yung mga data po namin na makontak na may kinalaman po sa atin na mga palatuntunan, dapat po talaga makausap
Kaya minarapat po namin na baguhin ang ating oras para medyo mahaba-haba ang isasagawa natin pakikipag-usap. At saka base na rin yun sa iba nating mga listeners na nag-PPM sa atin o nag-text sa atin kasi sa mga ganyang oras kasi, Senyor Latigo, ay oras ng mga trabaho nila at hindi sila makapag-join sa atin. At dyan po sa oras na yan, medyo nakakahabol na daw sila. Alright, kasamang Diyos, ha? Katulad ng sinabi ko kanina, ngayon ang araw ng pagbabalik sa kanya-kanyang barangay at pamilya ng ating mga kapitan ng barangay na nag-seminar daw sa Davao. Mukhang masaya naman sila. At nag-enjoy sila sa kanilang seminar na o sightseeing. Pero payo lamang po sa mga asawa ng ating mga kapitan, doon sa mga may asawa, medyo huwag naman ninyong abusuhin ang tungkulin ng inyong mga asawa dahil huwag kayong magpakita ng anumang kayabangan o anumang pang-abuso dahil ang mga asawa ninyo ay public servant. Alam mo, kasamang Diyos, yung pinupunto mo na yan, yung isang asawa ng isang kapitan na nag-post ng kanyang picture sa FB. Meron siya palang gamit o machine gun. Kagaya niya, pinipili ko lang muna hanggang makausap ko muna ang kapitan na yan. Kasi pinipili ko dahil nag-viral yan sa mga kasamahan nating mamamahayag eh. Oo, tsaka hindi talaga dapat. Alam mo, kasamang Diyos, katulad yan. Kung ang makakita ng kanyang mga ipinopost na yan, ay yung kalaban nila. Pa-investigahan siya at hanapin. Hindi naman yan may kakaila eh, kasi close up eh. Saka bukod doon, pagka na-issuehan niya ng search warrant, isusukan niya kung totoong meron siya ng bagay na yan. Kasi kasama sa post, sa litrato, yung nakabalibon pa sa kanyang katawan yung bala ng machine gun. Hindi po kayo katatakutan. Pagka nagpapakita ho kayo ng mga armas, tapos ipopost nyo sa FB, hindi ho kayo katatakutan, kabubisitan ho kayo, lalo na ng inyong mga kaaway. Pagka kayo po inireklamo, sakit ng ulo ang inyo pong dadanasin dyan. At bukod doon, ang inyong asawa na nanunungkulan ng maayos, na nagpipilit na mailagay sa ayos ang kanyang panunungkulan, apektado yan. Diba? Parang si ano pala eh, yung sino ba yung si First Gentleman ni Arroyo, di ba? Isa sa umabuso rin yun eh, kung ano eh, pangulo ang kanyang asawa. Kaya dyan po sa bagay na yan, yun lang ang naipapayo natin sa lahat ng mga umaasta na sila ay tamang nasa demokrasya tayong bansa. Libre tayong gumawa at mag-post ng gusto natin i-post. Pero huwag niyong kalilimutan, may kampanya po ang ating pamahalaan, lalo na sa mga loose firearms. At
hindi basta-basta firearm yan. Yan po ay mataas na kalibre dahil machine gun yan. Ingat-ingat po sa mga pagpo-post, maging responsable po sana ang lahat sa pagpo-post. Nag-join na rin sa atin si Zed. Uy, nagiliw, libang na libang sa pag-aalaga ng kanyang bagong silang ng wako apo. Wako ba o wapa? At yun, kasamang Diyos, nabalik tayo dito sa usapin na ito na may kinalaman po sa Soggy Bill. Dahil ang Soggy Bill po kasi mga kaibigan, mga kababayan, marami na po ang umuupos ngayon. Ayaw po nilang maisabatas yan dahil maaari daw po kasi magamit. Lalo na ang tawag po nila dito sa mga bakla o tomboy, mga may abnormality manners. No? May mga pag-iisip silang abnormal, kaya nga naiisip nila, feeling nila, ang tomboy ay lalaki sila at ang bakla ay babae sila. Diyan po, gusto kong ipaalam, at ito ay akin lamang pong ipaparating sa lahat ng mga kinauukulan, lalo na yung mga nasa LGBT. Ang inyo pong inaasahan na Soggy Bill na may papasana, yan po, marami po ang ayaw na yan ay may isang batas. Tsaka ano pa ba yung Senyor Latigo? Tinikilala na naman sila na lipunan na bakla sila o tomboy sila. Huwag nang magpaasa ang ating mga senador at congressman na higit pa doon ay ipagkaloob dahil maaabuso lang. Halimbawa na lamang doon sa mga bakla na papasok sa CR ng mga babae. Alam mo namang may mga titi naman sila talaga Pwede naman silang pumasok doon sa CR ng lalaki. Bakit ipagpipilitan pa nila sa CR ng babae? At yan ang maaabuso ng mga manyak na magbabakla-baklaan para makapamboso. Sa akin, hindi naman ako galit sa mga bakla. Pero inis ako sa mga baklang salaula tsaka mga talagang parang mga taong ewan, hindi mo maintindihan. Marami naman baklang matitino, pero mas maraming baklang balahura. At totoo yan, kasamang Diyos. Dahil lalo na yung mga pangkanto-kanto, na kung tawagin yung mga bakla na wala namang siguro na naingganyo lang na maging bakla. Yung mga nababarkada lang, malakas kasi makahawa yan. Hindi naman nanganganak, dumarami. Kaya pumunta ka sa mga park, lalo na dito, Senyor Latigo, dito sa park sa miharap ng Kapitolyo, pagdating ng hapon, yan rumarampa ang karamihang bakla. Hindi lang yan, kasamang Diyos, kalat kalat yung mga bakla. Kaya lang, tayo, tulad nga ng ating binabanggit, hindi po kami galit. Hindi po kami nandidiri sa mga bakla. Ang pinandidirihan at kinagagalito namin, ikinabubwisito namin doon sa mga bakla nga na balahura ang sinasabi ni kasamang Diyos. Isipin nyo, aarte
yung arte na talaga yung pinakikita niya ang kanyang kabaklaan. Kung magsalita, no? Palikera na. Kung makatili, alam mo talaga mga naiipitan sa singit. Saka yung mga kabastusan na mga kanilang mga salita at yung kanilang mga inaasal. Minsan nga nakita ko kung paano niya ipagwagwagan yung kanyang kwit doon sa natitipuhan ng yung kabataan. Saka isa pa, ang hindi maganda dyan sa batas na yan kung maipapasayan, paano na yung mga kabataan na gustong mamulis yan yung mga bakla, tumboy na yan. Na kapag tinanggihan nila, itatakutin nila at pwede nilang sampahan ng demanda. Ayun talaga ang mangyayari dyan kasama ng Diyos. Kaya yung Sogi Bill na yan, useless yan eh. Hindi naman po sa minamalito natin yung nag-akda ng panukalang batas na yan. Pero dapat isipin po natin na ang bawat batas na ating pong ipapanukala ay para sa kapakinabangan ng pangkalahatan, hindi para sa isang grupo o ilang tao lang. Ano nga ba tawag mo doon sa batas na yon? Sogi Bill. Iba ang tawag ko dyan. Ano? Zombie bill. Zombie! Nakakatakot to kasi yan talaga. At sabi nga po ng mga naglutangan, yung mga pastor, mga ministro, maging ang mga pare, sinasabi nila na ang batas na yan ay satanic bill. Zombie nga eh. Zombie Dahil bill. dyan kasama ng Diyos, at pagka naipasaya yung batas na yan, yung Saudi bill, hindi na po pwede silang pangaralan sa simbahan o sa mga anumang samahang panreliyon. Pagka sila ay napagsalitaan ng ministro, pastor o pare, at maging ng mga ordinaryong mamamayan, po pwede ho silang magsampa agad ng reklamo na kanila pong sasabihin sila ay dinidiscriminate. Ito pa, Senyor Latigo, maaaring dumating talaga yung panahon na yan pag naipasa yung zombie bill na yan. Alam mo ba yan? Ihiling na sila ng kasalan. Kaya nga tinawag na satanic bill kasi pagka yan ay naipasa, po pwede na yung same-sex marriage. Kung atin pong pagbabasehan na tayo po'y naniniwala sa banal na aklat o Biblia, may pong pinagbabawal ng ating Panginoong Diyos yung same-sex marriage. At ako kasama ng Diyos, ako dito kay Senator Manny Pacquiao. Kasi hindi nagbago ang kanyang paninindigan na siya'y against o laban siya dito po o kontra siya sa same-sex marriage. Iisipin pa lang naman talaga, kadiri na eh, kadiri. Kimoy. Kimuchiwari. Nakakapang kung bakit meron mga bansa na pinapahintulutan nila yung mga ganyan, kanilang tinolerate, kinonsinti itong LGBT na mangibabaw sa kanilang kagustuhan. Wala na kasi silang maisip para wala na silang maisip na magawang batas.
Kaya ang ginagawa nila, kung ano-ano na lang mga wentang batas ang pinipilit nilang gawin para ipasa sa Senado at sa Kongreso. Bakit hindi ninyo ayusin na lang, revisahin ang mga dating batas, pero huwag naman yung baguhin na naaayon para sa kapaboran nyo at sa gusto lang ninyo. Eh, yun naman talaga yung nangyari. Yun ang ginawa nila. Yung mga batas ng dating na batas ng panahon ng dating Pangulong Marcos, binago nila lahat. Kasi ang nanungkulan na Pangulo galit sa mga Marcoses. Kaya lahat ng mga dinatnan nila na pumapabor sa Marcos, lahat yun pinalitan nila. At gusto na nila talagang ubusin ng mga Pilipino at masakop ito ng mga dayuhan at mga terorista. Bakit ang hindi kasamang Diyos? Paano hindi natin masasabing binago nila lahat yung mga pabor na para sa mga mamamayang Pilipino, binago ng Cory Aquino. Katulad na lamang po yung batas na nagkakaloob ng mga lupang sakahin dito sa ating mga magsasaka. Yung Presidential Decree 27, kung hindi ako nagkakamali, na pinagkaloob ng ating Pangulo sa mga kasama sa lupang sakahan, ang kanilang mga lupa na sinasaka, binago yan ng Cory Aquino nung siya po'y maupo, maluklok bilang Pangulo ng Bansa. Kasi nga, bilang proteksyon, doon po sa kanilang mga lupain, partikular sa Hacienda Luisita, dahil hindi po nila ipinamigay yung kanilang mga lupain sa Hacienda Luisita. Kaya ang ginawa po nila, binago yung batas. Isa kami sa naapektuhan yung pagbabago ng batas na yan, Senyor Latigo. Oo, kaya nga. Kaya po, mga kaibigan, mga kababayan, kaya po tayo ngayon nagkakahin hetot-hetot ang ating ekonomiya. Kaya nagkakawindang-windang lalo na ang mga pamumuhay ng ating pong mga magsasaka. Dahil dyan sa mga pagbabago na ginawa ng grupo ni Cory Aquino na nagpabago sa ating mga saligang batas o konstitusyon. Natatandaan ko nung panahon pa ni Presidente Edralin Marcos, Ferdinand Edralin Marcos. Hindi basta-basta nakakapagtaas yung mga gasolina na yan ng singil at saka yung kuryente na yan, tubig yan. Hindi basta-basta yan. Ngayon, pag ginusto nila, taas at daming checheburesin dahilan kung bakit, pero hindi naman kabili-bili. Sa totoo lang, kasama ng Diyos, hanggang sa kasalukuyan, nagdurusa ang ating mga magsasaka. Bakit kanyo? Magkano ho ang bigas sa pamilihan? Ay, alam mo, 7 na lang daw ang palay. Isipin po ninyo, pinababa ninyo ng gusto ang bilihan ng palay. Magkano po ang gastos ng isang magsasaka? Bukod pa yung hirap na kanilang pag ginagawa sa pagsasaka. At yung tensyon na baka abutin ng bagyo o kalamidad ang kanilang mga tanim. Tapos, isipin mo, tapos ibebenta nga nila palay lang sa murang halaga, tapos bibili sila ng bigas sa merkado na mahal ang presyo. Di ba nga, sabi nga ng ating mga magsasaka, dahil mas mahal pa yung isang tasang kanin kaysa sa isang salot ng o isang kilo ng Oo palay. nga, magkano ba yung isang tasang kanin sa karinderya? 10 piso ba? 15 pesos. 15? Hanggang 25 pesos. Oo.
Eh, samantalang yung palay, ay 7 pesos isang kilo. Eh, nasaan naman ang ating, sana mapupuha ang ating mga magsasaka para sa ikabubuhay nila pagkaganda. Alam mo, Senyor Latigo, unti-unti nilang pinapatay ang magsasaka at ang pagsasaka para lalo nilang maipasok dito ang mga imported na bigas at para mabili ng mga mayayamang negosyante at dayon ang mga lupang saka para mapatayuan nila ng pabrika at subdivision. Yan na nakikita kong anggulo dyan sa mga nangyayari na yan eh. Talagang magulo. At yan, dito sa parting ito, mga kaibigan, mga kababayan, hindi talaga may iwasan na mabanggit ito pong si Senator Cynthia Villar. Oo, yan ang super talagang mabili ng mga lupang. Lalo pa nga ngayon at siya ang chairman ng Committee ng Agrikultura. Ang dami na nilang nabili yung mga lupa na ginawang mga housing, mga subdivision. At meron sila ngayon bagong tinatayo dito na napakalaking mall sa Malolos, Bulacan. Meron na, nag-ooperate na yata. Yung Vista Mall. Dating palayan din yan. Yan kasamang Diyosa, yun na ang problema kasi yung mga nanunungkulan sa pamahalaan, barangay, bayan, panlalawigan, na pumapayag na may convert yung mga lupain na dating mga lupang sakahan. Siyempre, pag si Senador o Congressman na ang lumapit sa kanila, ito namang si Governor, ito namang si Mayor ay approve without thinking. Kaya alam naman ganun na approve without thinking pagka na-mention na kung magkano yung halaga. Dahil kung walang halaga, at ang makikinabang lang si Congressman, papayag ba yan? Walang wentang usapan yun. Kagaya ng nangyari sa sakahan namin noon, ganun ang nangyari. At inilaban pa ng mga magsasaka hanggang sa Supreme Court. Paano naman mananalo? Nabili na rin ng abogado. Tapos ang ipinasa nilang larawan sa Supreme Court ay larawan ng isang abandonadong sakahan na hindi na dinadalaw yan ng tubig. At may mga dokumento tayo dyan kasamang Latigo. At hindi lang yon, aminado din naman ang DAR sa mga ganong usapin at totoo. At ang pinakamalungkot doon, ang pinaka-ugat kung bakit natalo ang ating mga magsasaka. Kasi ang Pangulo noon, si Abnoy. Galit sila sa mga magsasaka. Kaya mas pinaburan nila yung kanilang mga kalahi. Hindi naman mga Pilipino kasi, mga inchik yan. Kaya nga nabili yan dati ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Nalipat sa winner. At matapos yung winners, naibenta naman ng winners ngayon sa Alveo. At siyempre, ang mga magsasaka, sa pilitan, naibenta, Natakot sa bantang na anytime, pwede silang mapalayas. Nabigyan naman sila ng tig 40 square meter. Oo, dahil ang lingid sa kaalaman ng mga kasama o yung mga pinagkalooban ng kanilang parte ng lupa ng dating Pangulong Marcos, ito po'y naibenta ng totoong may-ari ng lupain na yung mga Legazpi. Lahi nila, Legazpi, diba?
lola yata o nanay Oo. ni Lito Ligaspi na Oo, artista. yun, kaya ho naibenta yung mga lupa na yun, na bagamat naiaboy na dapat o naipagkaloob na sa mga magsasaka. Panahon ni Ferdinand Marcos yun ay pinagkaloob. Tapos nung naupo si Cory Aquino, doon binago ang batas, doon na nagkahetok-hetek. No, kaya nga po yan ang buod ng mga pangyayari dyan sa mga lupang sakahan dito sa bayan ng Plaridel, mga kaibigan, mga kababayan. Ito po ay meron pa, buhay pa, dumadaloy pa ang tubig irigasyon. Kanila pong naibenta yan. At na-convert sa industrial, ha? Oo. Agriculture, ha? Tapos naging industrial. Oo, kaya nga. Kasi binago nga ni Cory yung batas. Pinagkaloob na, binawi. Ano na ang nangyari, Senyor Latigo, dun sa sa massacre na naganap doon sa saan ba yan? Kila Cory, yung lupa nila, di ba nagkaroon Hacienda Luisita. Oo, Hacienda Luisita. Hanggang ngayon, kaso pa rin. Siyempre. May mga kapit pa rin silang nanunungkulan. Dapat kasi, mo, Senyor Latigo, kapag ka natapos na ang termo sa panunungkulan, hindi na dapat bigyan pa ng pagkakataon tumakbo kahit na sa mababang pwesto para maharap niya na talaga ang mga usapin, ang mga kasong dapat niyang panagutan o malusutan. Kasi pagka hindi sila bumaba sa pwesto, di ba? Walang mangyayaring maganda sa mga kaso nila, papor-puro sa kanila. Maraming mga nakakatakas dahil dyan. Maraming mga kaso na dapat harapin pero nawawala ng silbi. Pero dapat talaga, siguro mas maganda nga yun pagkabago yung panguluhan. Bago na rin lahat ang mga tauhan. Diba? Excuse me po. At saka dapat talaga pagka alam ng may record na, huwag nang ilipat sa ibang posisyon. Tanggalin na. At pag gumawa na ng mali, lalo na kung corruption, huwag nang basta yung tatanggalin lang. Dapat sa kanila, ipakulong at bawiin yung mga alam na kinuha nilang pag-aari ni Juan de la Cruz as ng bayan. Anong mangyayari naman ng tatanggalin lang sa trabaho? Dapat idemanda, ikulong at bawiin. Ang kinuha nilang hindi kanila para sa bayan at kay Juan de la Cruz. Pag tinanggal mo, ganun lang, mayaman na sila. Ano pa nilang trabaho? Pagtatawanan lang nila ang bayan at ang Pangulo. At yun, kasamang Diyos ay nakalulungkot niya. Sa bagay, hindi rin natin masisisi ang ating Pangulo dahil naging, kumbaga, binibigyan niya ng pagkakataon kasi itong mga kanyang itinalaga sa mga masiselan ng mga pwesto bilang mga hepe. Pero katulad nga nitong si Bureau of Correction Chief na si Nicanor Faldon, nung maging Bureau of Custom Commissioner ito, nangumisyon daw ng nangumisyon, na-involved sa isang malaking Shipment ng kaya ito tinanggal dyan. Kaso nung tanggalin siya ng ating Pangulo, inilipat lang
ng posisyon ng ibang departamento at ngayon nga dito na siya sa Bureau of Correction. Pero ang problema, eto, naging sensational na naman ang kanyang naging posisyon na yan dahil nga dito sa pagpapabalita, pagpapalabas ng balita o anunsyo na maaaring makalabas, mapaaga ang pagpapalaya dito kay ex-Calauan Mayor Antonio Sanchez. At saka dapat bago pinalaya itong 2,000 mga salarin ng heinous crime, Senyor Latigo, dapat alam ng publiko yan bago palayain Paano na yung mga napalaya nung mga panahon pa na kahit hindi si Fildo ng Nander yan. Kasi mana-mana yan di ba? Ay, nako. Nawawalan tuloy ako ng gana. Dahil dyan sa mga pangyayari na yan, another points against na naman dito kay Fildon. Although, ang pwede natin maging konsiderasyon na lang, na ibulgar niya ang kawalan ng silbi ng GCTA law. Pero dapat talaga, sa bagay na yan, yung mga napalaya ng una ng dahil dyan sa GCTA, yung naging pahayag ni Senator Christopher Lawrence Bongo na dapat shoot to kill yung mga napalaya ng dahil sa GCTA. Dapat turing ng mga pugante. Yan po mga kaibigan, mga kababayan, ay imposibleng mangyari. Dahil yun nga, naipaliwanag na ni DOJ Secretary Menardo Guevara na yan ay batas na dapat sundin at hindi po pwedeng hindi ipatupad. Nandun na nga po, Senyor Latigo, yun ay batas na dapat sundin, dapat ipatupad. Paano naman yung batas na ibinigay na hatol sa kanila ng habang buhay o pang ilang habang buhay? Hindi ba dapat yun ipatupad muna bago ipatupad yung batas na yan? Ay, nanonood sa atin ngayon si Ate Josel. Oo, si Ate Josel, ang ating ex-mayor. Ang ating wapang ex-mayor. Pero alam mo, Senyor Latigo, speaking of Ate Josel, pero akong ate niya di ba? Si Josel, Pistan. Alam mo, talagang maganda ang history na ginawa niyang mag-anak na yan di ba? Mula sa kanyang lolo na si Felino Ramos, sinundan ng kanyang ama na si Jimmy Bistan, at ang kanyang ina na si Tessie Bistan. Pinalitan naman niya si Jose, at ito bumalik uli. Ibig sabihin na talagang tinatangkilik siya ng sila ng mamamayan ng Plaridel dahil nasisiyahan sa kanilang pagsisilbi sa kanilang mga mamamayan. At isipin mo, Senyor Latigo, sino ba mga mayor dito ang nakakuha ng 3 times na award? Ano bang award yung natin yan? Gawat Parangal. Oo, yung Gawat Parangal. At nakarating pa sila sa Amerika, nagkaroon din sila ng Gawat Parangal doon. Most outstanding mayor, Sino pa sa kanila? Ang mayor lang po natin. Nakausap natin nung kailan si Mayor Tessie Bistan ay nasabi niya sa atin kahit sa sandaling pag-uusap ang mga pangarap niya para sa mga mamamayan ng Plaridel. Lalo na itong gusto nga nilang iayos ang palengke. Kung maaari ay mailipat ang palengke para maging mas maayos
At syempre sinimulan na rin naman nila maghina yung pag-aayos ng bagong mga libingan kasi masyadong bulok na yung kapusantong tawag ko dun yung lumang libingan. Talagang inaayos nilang unti-unti ang pamayanan. Congrats po, mahal naming mga mayoras. God bless po sa mga pangarap nyo, sa mga Plaridenian ba yun? Plaridenian? Ano ba ta? Plaridelenyo. Alright. Okay, 17 minuto bago po sumapit ang ikalawa ng hapon. Patuloy pa rin po kayong nanonood sa palatuntunang Okay Ka Lang ni Diyos Maldita at Senyor Latigo. Dito pa rin po sa himpilan ng Kapit Bisito Online Broadcasting Network. At alam mo ba, Senyor Latigo, ang isa sa ihahanga mo pa sa ating dalawang mayora na yan. Pag nagkaroon ng okasyon sa kanila o handaan sa kanila kay birthday o kung ano man o mass wedding man, wala silang pinipiling panauhin. Ang lahat ay welcome. Mas marami ang pumupuntang mga mahihirap sa kanilang okasyon kaysa sa mga mayayaman. At hindi ka na mamanghiya pumunta sa kanila dahil pantay-pantay ang pagtanggap at pagsalubong nila sa bawat mamamayang mga taga-Plaridel na pumupunta sa kanilang mga okasyon. At ako ay saksi dyan, buhay na saksi dyan. Alam mo naman ako, Senyor Latigo, observer. Hindi ka mahiya, ano man ang suot mo, maging sino ka man, pantay-pantay na pag-welcome. Kaya sa inyo ko ni Mayore, Josel and Ate Tessie Listan, Mayora, kaya sa inyo ko Alright, mga kaibigan, mga kababayan, 15 minuto, bago po sumapit ang ikadalawa ng hapon. Ay inuulit po natin ang ating pong pagpapaalala, pagbibigay ng paalala sa ating pong mga taga-subaybay. Simula po bukas, ay matutunghayan na po ninyo ang ating palatuntunan sa bandang hapon. Alas 5 hanggang alas 6 po ng gabi. At sa mga kamag-anak at kaibigan ni kasamang Ram Barcelona na hindi pa nakakaalam, hanggang ngayon po ay nasa ICU siya sa Tarlac. Saan ospital ba yun, Senyor Latigo? Ramos General Hospital. Opo. Ano doon po siya ngayon, sama-sama po natin siyang ipanalangin na maka-recover agad. Ram, uwi ka na dito sa Bulacan. Malungkot pag hindi ka namin nakikita, kaya, hoy, Ram, uwi na. Huwag ka na magpabebe dyan, kaya mo yan. Simpleng pagsubok lang yan. Sa dami ng pagsubok na nakasalumuha mo. Yung pagsubok na yan, bagat mabigat kasi yan ang pagsubok na kung tawagin ay life. Pero kaya mo yan, Ram. Kaya uwi na. Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo, mga kaibigan, mga kababayan. Sa ating pong palatuntunan, Okay Ka Lang ni Diyos Maldita at Senyor Latigo. At sa pagpapatuloy pa rin po, gusto lang po natin talagang bigyan ng kaliwanagan ito pong issue na ito na may kinalaman po dyan sa mga magsasaka natin. Sa totoo lang po talagang hindi lang po lumuluha,
kundi tikmak na luha ang dumadaloy sa mga mata ng ating mga magsasaka ngayon. Oo. Dahil dito sa sobra namang pagkababa ng presyo ng ating mga palay. Ang bawat isang kilo daw po 7 pesos hanggang 11 pesos. Ay ano ba yan? Samantalang gumastos ng libo-libo ang ating mga magsasaka bukod pa doon sa paghihirap na ginagawa nila sa pag-mamantini para makaani sila ng maganda. Siyempre, may mga mataba pa yan. Pero Senior Latigo, nagbigay naman daw tulong ang Department of Agriculture na pinautang ang mga magsasaka ng 15,000 na wala naman tubo na babayaran sa loob ng ilang taon. Kahit na utang is utang pa rin yun. At saka hindi makakayang makarecover yung mga nalugi sa mga magsasaka sa halagang 15,000 na ipinautang ninyo. At kahit ibinigay pa ninyo, hindi sapat yun sa mga nalugi nila at sakit ng katawan na dinanas nila sa pagsasaka. Di saksakin na lang ninyo para yung total, yun naman ang gusto niyo. Mawala ang magsasaka para makapasok ang mga important na bigas at para mabili ng mga mayayaman at ng mga dayuhan ang lupang sakahan. Diba? Ganun kaya? Pero, without, Senior Latigo, yung binabanggit nating kanginan lupa dito sa Plaridel ay hindi pa nasasakop ng ating Mayoral Tessie Bistan at Josel at maski si Jimmy Bistan. Yun ay nagkaroon ng korupsyon o yung pag-convert ng ganon sa panahon na ang governor natin ay si Pagdanganan at ang mayor noon ay si San Diego. Kaya nung nagkapirmahan yun, labas po sa usapin na yan ang ating mayora na Bistan. Tandang-tanda ko yung mga usaping ganun kasi isa ako sa magsasaka doon. Na yung natural lupa para sa magsasaka, maniniwala ba kayo bayan? Binayaran lang nila ng 100 pesos per square meter. Wala na akong nasabi dyan sa lupa na nanggigigil lang ako sa mga nanungkulan dito sa ating pamahalaan. Dahil hindi ho nila pinairal dito ang kapakanan ng mga maliliit. Ang kanilang binigyan ng kapaguran ay yung mga mayayaman na siya din namang sumilaw sa kanilang mga pagkatao. Sa kaunting halaga, pinagpalit nila ang kapakanan ng mamamayan, lalo na ng mga magsasaka. Masasabi po natin, itong bayan ng Plaridel, isa po ito sa may malaking produksyon noon ng palay dahil maraming mga lupang sakahan. Pero ngayon, ilan na lamang po ang may mga lupang sakahan dahil ang barangay Lalangan at ang barangay Santo Niño na may binubuo po ng mahigit na 100 hektarya ng lupang sakahan. Ngayon po ay ginawa na pong na-convert na sa industrial at residential. Kaya po ngayon, mga kaibigan, mga kababayan, wala na pong mga lupang sakahan. Ang masakit, wala na rin hanap buhay ang karamihan. Pero okay na rin yan,
Senyor Latigo. Alam mo kung bakit? Saved by the bell. Kasi magkano? 7 pesos na lang ang palay. Ang masakit na nga dyan, kasama ng Diyos, kung kailan, kung kailan pa naman na inanunsyo na at isinabatas na ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte Wala na ang na ba? paggamit ng patubig ay wala ng bayad, wala na rin yung lupang sakahan. Kaya pala walang bayad, wala nang sasakahan. Pero ako malaki ang paniniwala ko kasama ng Diyos. Na hindi alam ng ating Pangulo ang mga nagaganap na yan. Kung nung kasagsagan ng usapin na yan, ang naging Pangulo natin ay ang Pangulong Duterte, malamang sa hindi nabenta yan. Ang 100 pesos per square meter. Siyempre, natapat sa Administrasyong Agnoy, dating Pangulong Pinoy. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung Pinoy na o balot. Siyempre, Nang malipat at maging bahayan, parang subdivision. Yung pagkakabili nila ng 100 pesos ngayon na ibebenta ngayon ng 4,000 to 5,000 per square meter. alright, siguro magpaalam ka na, kasama ng Diyos. Yung Yes. mga dapat mo batiin mo na. Siyempre, una-una natin batiin ang mahal at masipag natin na ex-mayor na si Josel Bistan at Tessie Bistan. Maraming salamat po sa pagmamahal niyo sa aming mga taga-Plaridel. Ang aking surgeon na si Dr. Zara Candelaria. Si former LTO Chief San Rafael, si Redento Reyes. Ang SK Lumang Bayan. Siyempre, si Jenny Raimundo. Ang CMT update, ang pahayagang totoo, di lang pambulakin niya pang masa pa ni Rene Clemente at Sally Inot. Siyempre, ang masarap na Teodoricos, ang Teodoricos Eat All You Can dito sa Banga, Plaridel, Bulacan. Si Mami Liz ng Mami Liz Beauty Salon sa Tabang Roca Complex. At siyempre, ang nag-join sa ating kanina, ang A&E Balloons and Catering ni Arnel Heronimo ng Tabang Roca Complex. Lynette Louie. Adrian Concepcion. Ang classmates ko na si Nasla Estrella. Si Flor de Liza Quizon. Si Angie Santa Ana. Siyempre ang wapong si Beng Del Rosario. Si Alicia Poblacion ng Club Roxy sa Takinotska, Japan. Janet Anastasio. Carmela Nolasco Bautista Kupay. Ang aking best friend na love namin ni Senyor Latigo, si Fernando Dean Mendoza. Si Lynn Lori Bucar. PIO, Provincial Information Office ng Camp Alejo, Bulacan, PNP. Provincial Director Colonel Chito Bersanuno. Police Lieutenant Colonel Christopher De La Cruz. Police Lieutenant Colonel Satur Ejo. PCO Martin Andanar. PCO Attorney Glenn Ocampo. At ang ating DILG ng Barangay Affair Undersecretary Martin Dino.
Konsehala Rosita Roset Geronimo ng Lumang Bayan. Siyempre, kasama ang babatiin na rin natin si Yuli Bayos Arizala Rosataso. Si Nate Barreto. Sumapit na naman ang pansamantalang paghihiwalay hanggang bukas po muli sa bagong oras, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon po. Kasama na inyong Diyong sa Maldita, ang batikang kolumnista at broadcaster na si RG Jimenez. Ito po ang inyong Diyong sa Maldita ng palatuntunang okay ka lang. Sa lahat ng mga wapo at wapo na nag-join, nag-share, nag-comment, Maido, arigato gozaimasu. Maraming salamat po muli. Nenatiranan po ng palatuntunang okay ka lang. Magandang hapon po. God bless and mabuhay. Senyor Latigo. Alright po mga kaibigan, mga kababayan, dumating na naman po sa punto na tayo pansamantalang magkahiwa-hiwalay ang magbukas po sa dating sa bagong oras, alas 5 hanggang alas 6. Makakasama pa rin po natin si Josa Maldita sa palatuntunang okay ka lang. Bagong oras, alas 5 hanggang alas 6, Lunes hanggang Biyernes pa rin po yan. At sa lahat po ng mga nag-share, nag-comment, nag-participate po sa ating palatuntunan, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana, pag-ibig ng siyang laging sumaguso at sumaisip natin lahat. Bye-bye!